Ang dami pala nagtatanong sa inyo kung bakit hindi ko masyadong ginagamit yung sasakyan ko. Nahilan na kasi yun ng bangko. Wala na kasi akong pambayad. Charot! Hindi ko siya masyadong ginagamit, baka maluma. Madalang ko lang pala siyang gamitin, lalo na kapag hindi naman marami yung dinadala ko. Kaya minsan mas gusto ko pa nagko-commute. Ngayong araw din pala ika-car wash ko tong sasakyan at ipapasok ko muna siya sa insurance. Kasi naman nabangga kami ng 2 beses. Yung una yung sa harapan habang nagpa-practice. Yung pangalawa naman nagasgas sa gilid. Pero hindi ako yung nagda-drive doon ha. Hulaan nyo na lang kung sino nakabangga. Mamaya ko na lang ipapakita sa inyo kapag naglilinis na ako. Ilagay ko na muna pala sa gitna yung sasakyan para malinis ko na din siya na maayos. Ako na nga lang din pala yung naglinis kasi wala na akong pambayad sa nagka-car wash. Charot! Wala din kasi akong ginagawa dito sa bahay. Kaya ako na lang din maglilinis sa sasakyan ko. Kasi ilang araw ko din siyang hindi makikita niyan. Sanay pa naman ako na lagi siyang kasama. Chawot! Sobrang nalungkot nga ako nung first time na mabangga yung sasakyan. Hindi nga ako makakain nun. Hindi rin ako makausap. Charot! Hindi kasi naman kabago-bago ng sasakyan nun. Wala pa yatang 10 days na bangga na siya. Ayun pala yung pangalawang gasgas. Yun sa may pintuan. Ay nako, kanina pa ako nangangaruling. Wala pang Ay eto, napakarami laman ng paninda. Ang masungit naman nito. Napakapangit pa. Bahala na. Mamas ko po. Aga mo mamasko ah. Kakabukas ko pa lang. Edi wow. Naku, sobrang busy ko pa naman ngayon. O sige, dali. Kanta ka na. La, tiktoker po ako eh. Hindi ako singerist, pero sasayaw na lang kita, okay lang. Ah, ganun ba? Sige nga, pakitaan mo nga ako ng mga dance move mo dyan. Nako, di man pala magaling to. Kulang pa sa practice. Oh, magaling pa ako dito eh. Ang galing mo naman pala sumayaw. Kaso wala pa akong benta dito. Ano kayang gagawin natin? Nako kuya, digital na ngayon yung pamasko. Wala ka bang cash? Send mo na lang sa Shopee Pay ko. Sige na nga, kaso mamaya ako na lang isisend ah. Sobrang busy ko pa kasi dito eh, may ginagawa pa ako. Nay, bigay mo na ngayon, baka Tapos na nga ako makapagluto. Umpisa na din ako kumain para makaalis na din. Kasi baka naghihintay ng kausap ko nung isang araw. Yes, 9 pa naman yung call time. Pero magi 8:50 na. Kaya binilisan ko na lang din sa pagkain para makaligo na. Mabilis lang din pala ako naliligo. Kahit 2 minutes kaya na yon. Kapag naman malamig, di na umaabot ng 1 minute. Sabi nga ni mama, pinaglidaw ko sa kambing. Madalang lang kong maligo. Lumabas na din pala ako ng bahay para puntahan yung sasakyan. Eto nga si Ate Marita. Dito kami nagkikipag-park ng sasakyan. Wala pa kasing space sa bahay. Kaya pinaampun ko na muna dito. Na makuha na nga yung sasakyan. Sumakay na din ako. Kasi maghanong oras na din. Pero sa bahay lang din naman yung meet up. Hindi ko na nga kayo sinama sa biyahe. Basta dito na ako. Dito na daw nila ako ipapaampon. Chawot! Pumunta pala kami ni Papa dito para bilhin na yung lupa na pinag-usapan namin nung isang araw. Ang tagal na din namin naghahanap ni ate. Dito rin kami napadpad. Eto nga kay ate. Sa kanya namin bibilin yung lupa. Bago nga kami umalis, kinuha niya na muna yung titulo. Sobrang dami palang proseso sa pagbili ng lupa. Dati kasi yung lupa nasa kuko ko lang. Siya kasi piatos yung nakalagay. Samahan mo pa ng akdog. Dati pala kaming nabiling inumin. Kaya dito na lang kami sa swimming pool iinom. Chawot! Kinuha ko na din pala yung nabili namin mangga sa baba. At grabe, yung video na to, para nagmukha tuloy na mukbang vlog. Ito na pala yung i-reveal na lagi nasa search bar. Meron pa naman natira. Kaso wag munang hihinga. Pagkatapos nga namin kumain, sabi ko kay ate, picturean niya muna ako. Simula kasi nung gumawa na kami ng vlog, di na ako masyado nakakapag-picture. Wala na tuloy ako ma-post sa Instagram. Pagkatapos nga namin mag-swimming, umakyat na din kami. Kasi magkikipag-birthday pa ako. Birthday pa lang ngayon ni ate She. Ay, isang araw pa pala. Ngayon ko lang to na-edit. Kasi ngayon lang din nagkaroon ng oras. Yung palang nasa likod daw niya. Boyfriend daw niya yan. Kaso nga lang hindi nagsasalita. BTS Army daw siya. Kaya halos na mga gamit niya dito kulay violet. Pati cake kulay violet. Ito na pala yung favorite part ko kapag may birthday. Siyempre favorite nyo din to. Yung makikain sa handaan. Shoot! Kakain na muna kami dito. Gusto rin sana kitang bigyan nito. Kaso di ko naman birthday. Charot! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, and go! One, two, three, go! Yay! 3,000! Yay! May Beyblade kayo, ha 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 ha. Dami mo ng mga saya mo ah. Sana all masaya. Hindi, joke lang. Tara, punta tayo sa tindahan. Check natin kung may Beyblade. Tara, tara, sumunod. Tour na din kita sa bahay. Ayun yung tindahan namin. Asa na ba yung Beyblade mo?
Ma! May Beyblade pa daw. Beyblade? Oo, Beyblade. Wala na. Ano ba yan? Ito? Ito? Oo. Tarong kuya ini. Anong tarong ba? Yung umilaw pa. Tara, ito na lang. Huwag ka na maarte, ayan na lang. Oh, huwag ka na mag-Beyblade. Magturumpo ka na lang. Paano ba ito, ma? Ayun. Paano ba umilaw to? Masyado lakasan ko ka masira. Huwag naman yan. Malakas mo ka masira. Ganyan o. 1, 2, 3. Game. Game. Noon, galing. Wow! Wow. Love you, all I do. Need no matter what I do. All I think. Malapit na kami sa pupuntahan namin. Pagkarating nga namin, nakatuhog na yung baboy. Sabi daw nila, inuli daw nila yung alaga nila nung alas 3 na madaling araw. Kinuha ko na din pala yung gagamiting sangkap sa lechong baboy. Yan din yung ilalagay sa loob para magkaroon ng lasa yung lechon. Nagulat pa nga ako dyan, 2 balot daw ng asin yung ilalagay sa loob. Isipin mo na lang, kung kinaya mo yung bungong lechon na yon, parang kumain ka na rin ng 2 balot na asin. Tapos may isang betchin pa. Charot! Kumuha na muna pala ako sa loob ng kutsilyo. Kasi nakalimutan ko siyang kunin kanina. Pagdating ko nga sa loob, pinagtitimpla pa ako ng kape ni Lola. Kape na muna daw ako para mainitan daw yung sikmura ko. Tsaka para masarap daw yung lulutuin naming lechong baboy. Charot! Dito na din pala sa labas ng bahay ililechon tong baboy. Medyo matagal din pala siyang lutuin. Nasa 3 hanggang sa 4 na oras. Nung pala nandito kami ni ate sa probinsya, wala kaming ginawa kundi tumawa. Kasi naman kapag nag-uusap kami kapampangan, para hindi nila kami maintindihan. Yung sangkap pala sa baboy, malalaking hiwa yung sibuyas tsaka bawang. Kaya mabilis lang din ako matapos. Pagkatapos ko nga manghiwa, tiningnan ko na yung ginagawa nila. Hindi ko nga alam bakit tinatali pa nila tong baboy. Kasi hindi naman siya makakawala. Charot! Hindi ko talaga pumasok na rin ulit ako sa loob kasi magbibilang na ako ng nabenta ko. Hindi ko na rin pala sasabihin sa inyo kung magkano kinita ngayong gabi ng tindahan kasi baka lalong dumama yung utang ni mama dito sa notebook. Marami-rami pa din naman kasi hindi nagbabayad. Charot! At nakita ko pa yung mga dati kong notes dito sa listahan ni mama. Korean language pala yan. Bala ko kasi dati mag-artista sa Korea kasi mukha daw akong opa. Charot! Bala ko dun kasi dati magtrabaho doon. Pagkatapos ko nga magbilang, kinuha ko na din itong nabili ko ng isang araw sa bayan. Panghuli din pala to ng daga. Hindi na huhuli ng pusa yung daga kaya bumili na lang ako ng ganito. Inangat-ngat kasi ng mga daga yung mga paninda namin dito. Kaya di rin nabebenta. Kaya sana bukas mahuli ko na yung daga na yon. Pagkatapos ko nga magsara, kumuha na din ako ng makakain ko. Hindi pa nga alam yata ni mama na ako yung daga sa tindahan. Kasi ako yung umangat-ngat minsan sa mga paninda niya. Charot! Ilagay ko na din pala tong noodles sa kumukulong tubig. Nanood muna ako ng TikTok dito habang inihintay ko maluto. At di ko nga namalayan, nasa 20 minutes na pala ako nanonood. Ayun, sunog ang Pansit Canton. Hindi na talaga ako manonood ng movie sa TikTok. Hinahanap ko pa kasi yung part 3. Dumiretso na muna. Ano Beats Production. Habang buhay na ako sa'yo, kaya ipakilala mo na ako sa mama mo. Kasi yung tulad ko, ay di pala okay. Handa naman pag ginalok na Di alam ni mama. Eto yung mga pinsan ko. Ang ganda nga ng mga forma nila. Habang kami ni ate nakapambahay lang. Andito na pala kami para mag-swimming daw. Dito nga kami sa Aqua Planet. Parang kanina lang nasa tindahan lang ako. Paglikod ko nga yung pinsan ko sumigaw ng iklog. Binasag ni Daddy yung iklog ni mama. Kukunin niya daw sana yung mga bag sa likod ng sasakyan. Pero nauna daw yung iklog. Eto na yung sinasabi ko nung una. Wala pa pala akong sinabi. Sana tinuloy ko muna yung pag-uwi ko. Ngayon uuwi akong basag yung ibang iklog. Sabi ko nga kay Daddy, isusumbong ko siya kay mama pag uwi. Charot! Pero andito na ako. Kaya kahit anong mangyari, i-enjoy ko yung buong araw ko na nandito ako. Mamaya ko na lang din iisipin yung iklog. Shoutout ko na din pala yung mga nagpa-picture. Binigay na din pala sa amin ni Nanang yung bracelet para makapasok na kami sa loob. Pinsan ko pala sila sa side ni Papa. Na mabigay na nga yung bracelet. Isa-isa na din kami pumasok sa loob. Bago nga kami dumiretso sa room, dumiretso na muna pala kami ni ate dito sa merchandise para makahanap ng rash guard. Kasi wala kami